Kaya nga the plan was after this ribbon hearing sa session on the 26th of this month, dahil opening na naman na session yun, this will be brought to the plenary. We will announce the members. Okay. As a matter of fact, everybody is a member now of the Blue Ribbon. I am the chairman. Wow! Senator Wow! Pangilinan will be the vice chair. Now the plan is Si Pangilinan ang vice chair. ng subcommittee that will Eh dati, binibira mo yan. Walang flood control pero pinunduhan. Alam mo yan pare, pero hindi pinakikinggan, hindi binibigyan ng pagkakataon na ilabas. Dahil nga pinagtatakpan. At bakit pinagtatakpan? Dahil ang mastermind ay si Marcos. Nagkakaalaman na kung mabubuksan na nga ba ang mahiwagang BIR box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Isa kasi yan sa inaasahang tatalakayin sa unang araw ng impeachment trial ni VP Sara bukas. Pero ayon kay Senator Ping Lacson, ibabalik nila sa House Prosecution Team ang naturang box dahil anya, labag sa batas kung pananatilihin itong nasa kustodiya ng Senado. Hindi trabaho ng Senate Impeachment Court na buksan ito. Una nang pinagtalunan ng prosecution at defense kung dapat bang buksan ang naturang box. Kaya sa huli, ipinaubaya nila ito sa impeachment court kaya hindi ito formal na namarkahan sa pre-trial conference. Pero ayon kay Senator Lacson, tama si Senator Chis Escudero na walang otoridad ang Senate Impeachment Court na i-safekeep o pangalagaan ang isang ebidensya nang hindi dumaan sa prosecution o sa defense. Eto na. Dalawa na ho, ang nagsasabi. Tablado na ho ang kamera dito. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman tayo si Kuya Goods na nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. Sais na ho. Ngayong araw din gaganapin ang unang trial ng impeachment ni Bibi Sara. Pero, ano sabi rito? Suntok, may laban ba o suntok sa buwan? Malalaman natin yan mamaya. At nilaglag na ho. Pinky, nilaglag na ho ang kamera. Parang pakiwari natin dito. Yung BIR box, gustong ibalik. Gustong ibalik doon sa kamera. Pero, malalaman natin maya-maya kung nakapagpindot ka na, andyan po yung join button at sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin. Pasadahan natin kung ano yung mga mainit at napapag-usapang balita ngayon. Pakipag-areglo raw ng mag-asawang kontraktor, tinabla ni Ombudsman Rimulya. Excuse me. At ito na ang inaabangan ng lahat. Impeachment complaint laban kay Ombudsman. Yes! Impeachment complaint laban kay Ombudsman. Niluluto raw sa kamera, agoy. Ano kayang kwento na naman ito? At ito ang kagandahan dito, yung paglaglag ni Pinky dito sa mga taga-kamera. Parang sila na ata, Totoo ba? Ang pananaw ni Tolfuk dito sa pagpapatuloy na impeachment ng flood control issue. Kailangan daw matakil. Wow. Talaga ba? Parang tila baga nawawala na nga sa issue eh. Sa bagay, wala pang sesyon. Kailan ba babalik ang sesyon? Sa July 26 ko ata babalik ang sesyon. Pero simulan natin dito kung ano yung sabi ni Pinky patungkol dito sa sa nangyayaring pagbabalik ba o pakipag-areglo? Pagbabalik ng BIR box. Tama ba? Ito ba yun? Ito, hindi lang 75 million na natanggap niya. Hindi. Ito yung 75 million. Ito yung 75 million. Pero tuloy natin. Malaki. Can you elaborate? Ba't niyo po nasabi yun? May information na ganyan, dinedevelop namin. Sabi ko, bulungan niyo si Ronald, alam niya yan. Sa kanya nang galing yung initial information na yan, sa kanya nang galing, dinevelop ko lang.
So, na-develop Do we nyo na. trust that Ito sabihin na to, hindi lang daw ho 75 million yung campaign fund. Wala na ho kayong pakialam kung 75 million o more than 75 million. Hindi naman ho nyo pera yun. Pera ho yun para sa pangangampanya. Bakit pinapakialaman nyo pa? Basta mamaimbutas lang kayo, talagang ganon. Bumalat ka na naman eh. Nananahimik na si Senador Marcoleta. Kinasuhan na nga, meron ka pang second demotion. Ito talaga si Pinky talaga, oh. Oh, kasama mo pa si Boy Tartar dyan. Si Boy Tartar pa ang tinuturo mo, siya ang front. Ha? information? So sir, na-develop nyo na po. Work in progress. May mga na-identify na kami. Work in progress. Okay, Remember, I'm still a member of the Blue Ribbon. Yes, sir. Nalilink Yes, sir. ko yan noong nag-reorganization. Sabi ko, ayoko na. Sabi ko, pagod na ako. I keep losing old friends and creating new enemies. Ganyan, deja po ito sa akin eh. Kasi noong nilabanan ko yung pork barrel, nag-privilege speech ako ng yung leading without pork. Nawala na ako ng mga kaibigan noon sa Senado, magsi sa Kongreso. So eto na naman ako, Blue Ribbon Committee Chairman, ganun na naman ang nangyayari. Ano ho nilalabanan nyo? Wala nga kayo iniimbestigahan na nasasangkot sa flood control. Ano nilalabanan nyo? Pinapaandaran nyo na naman kami. Ako gusto yung palabasin na lumalaban kayo sa korap, hindi nga kayo nag-iimbestiga sa mga korap. Naniniwala ba kayo? Lumalaban daw to. Yun dati, nag-expose siya ng plunder. Ng ano? Ano ba yun? Yung, tuloy nga natin. Ano yung in-expose mo dati? Pidap ba yun? O ano? Tapos ngayon, sasabihin mo ngayon, dahil lumalaban ka sa mga korupsyon, nawawalan ka ng kaibigan, hindi ka pinapansin. Explain mo nga, sir. Paano ka nagkaroon ng paglaban hindi nyo nga pinatawag si Balulong, hindi nyo pinatawag yung 18 Marines at hindi nyo pinatawag yung mga congressman na nasasabi ni Diskaya? Paano yung paglaban doon? Saan mo makikita yung paglaban doon? Merong mga hindi ko makausap sa akin. Alam mo, nakakapagod din yan eh. Yeah. Sabihin na nating, alam mo, tao rin lang naman tayo. Matigas yung dibdib ko, Ronald, Ed. Pero alam mo, lagi may human element sa bawat tao, di ba? Every human being, merong human element na parang, ano ba itong ginagawa ko? Parang gano'n, tinatanong mo yung sarili mo. So, nung nag-reorganize at saka nag-reorganize ulit, nang mabalik sa amin yung mayorya, sabi ko, ayoko na kung pwedeng ipasa na natin siya yung chairmanship. I'm willing to be a member. I'm willing. Paano? Wala siya magawa eh. Wala siya na ipatawag. Wala siya na imbestigahan. Walang nangyari sa Blue Ribbon. Kaya ginawa na lang ng paraan na ipinasa na lang ang chairmanship. Ngayon, doon naman sa pinasahan, ito, magyayabang-yabang na naman. Diba? Meron naman silang banat dito. Ano ang sabi nila dito? To continue flood control issue but should tackle new names. Okay, tamo may mga ibang pangalan na naman. Tapusin muna natin to o lipat na natin. Alam naman natin kung ano yung mga galawan dyan eh. Ba? Kunyari, magpapa-interview. Ano ba nagawa ninyo sa Blue Ribbon? Ano ho ba yun na imbestigahan nyo doon? Halos wala. Ngayon dito, nakakatawa, pagpapatuloy daw ho nila. Expect ng taong ba ipatawag nyo si Balulong, ipatawag nyo si Pangulo. Yun yung sinasabi ni Saldico. Baka mamaya iba ipatawag nyo na naman dyan. Gisahin nyo na naman. Kagaya kay Senador Marcoleta. Nagsasabi lang ng katotohanan. Inilalabas lang yung katotohanan. Ngayon, ito, kinasuhan. Baka mag-contempt kayo dyan. Ganun ang gawin nyo doon sa mga 18 Marines. Hindi nyo nagustuhan ang sinasabi at kasi mga binibigay na impormasyon, ikukulong nyo. Doon na magsisimula ang panggigisa, sabi ni Aling Dimesa. Di umano. Ninyo, sinasabi,
Ang gusto lang naman ng new Senate majority matakpan yung flood control, no? Tapos ngayon may impeachment pa. Nako, makakalimutan na talaga. Let's address this squarely. We that see that idea or that thought was very, very wrong from the start. Actually, John, we're ready. I mean, we're not hiding anything. Okay. Aray ko. If it has to continue the hearing on Hindi raw nila tinatago ang kung ano-ano. We're not hiding anything. Wala kaming tinatago. Yan ang kanyang banat. Pero, kaintay ang mama maging Blue Ribbon. Pero kasama ho ang pangalan, ha? Yun ang sabi ng 18 Marines. Hindi ho ito pinasok lang. Bagkus alam ang mga detalye kung ilang maleta. 18 Marines ho, nagbulgar niyan. So ngayon, kailangan nilang imbestigahan. Ang tanong dito, sino ho ang mai-interviewin nyo? Sino ang iimbestigahan nyo? Sino-sino ang ipapatawag nyo? Pwede ho bang ipatawag nyo yung unang kinanta ni Diskaya? Yung mga congressman na yon, pwede ho ba? Pwede ho bang ipatawag nyo itong si Martin at yung kanyang sanpit? At pwede rin yung ipatawag yung mga babae na sinasabi na ng 18 Marines na nagbibilang ng kwarta. At ipatawag nyo rin yung mga sidekick ni Saldico. Di ba? Yun ay ipatawag nyo. Siyempre, ikaw din. Kasama yung pangalan mo doon, sabi ni Aling Marie, di umano eh. Di ba? Hindi nawawala ang pangalan mo doon. Tukoy na tukoy kung saan yung bahay nyo. flood control investigation. We will do that. And we will continue to do that. Kaya nga the plan was after this blue ribbon hearing sa session on the 26th of this month, dahil opening na naman na session yon, this will be brought to the plenary. We will announce the members. Okay. As a matter of fact, everybody's a member now of the Blue Ribbon. I am the chairman. Wow! Senator Wow! Pangilinan will be the vice chair. Now, the plan is Si Pangilinan ang vice chair. ng subcommittee that will Dati, binibira mo yan. Di ba? Sabi mo, ang pinakabobong senator, minura mo pa nga yan. Anyway, tuloy natin. be handling flood control. So, wala tayong tinatakpan dito. Ongoing yun. Ongoing. And this is only because you figure in that very flexible script na kunwari may natanggap daw and all that, no? So parang nag-ano ka muna. That's what that lawyer was saying. Na he will only attend if I will inhibit. Okay. So this is the reason why na I will let Senator Kiko Pangilinan handle the flood control. But you will support Bakit it. ikaw, sir? Ayaw mo. Bakit uutusan mo si Koki? Anyway, ayun lang ididiretso na raw nila yung investigasyon sa flood control. Ewan ko ba? Paano nila iimbestigahan yun? Kayo, kasi pag inababanggit ang pangalan mo, paano ngayon pag-iimbestiga doon? Kasama ka nga. Dapat kasama ka din sa imbestigan. Sabi ni Aling Marie, napapaisip tayo kung paano investigasyon ang mangyayari. Kaya nga yung kahapon, na naglabas ng alam mo yun, sa dating Pangulong Duterte isinisi ang lahat. Yung flood control daw ay nagmula pa doon sa panahon ng ni Tatay Digong. Aba. Kaya daw isang magaling na vlogger ang naglabas ng kanyang video na parang pagbida-bida lang pala ang ginawa nito ni Pangulo. Ikaw ang naglabas, ikaw ang naging sanhi ng paglabas, pero ililigtas mo lang daw ang sarili mo. Ayun ang sabi dito sa video. Kung malinaw ang pag-uunawa nyo, kayo bahalang humusga. Kami kanina ni Manong Chabit sa bahay niya sa Bigan at kami. Ayan, ito. Naalala mo yung Ulitin natin, ha? Nagkita kami kanina ni Manong Chabit sa bahay niya sa Bigan at
nagkausap kami. Sabi niya, pare, naalala mo yung in-interview si Marcos ni Katunying. At parang nahahalata na yung nakawan sa flood control talagang tumitindi na at talagang sasabog na. Kasi pare, alam mo naman, sabi niya, noong 2023 sinimulan na nila yan. 2022 pa lang bumaba na sila pagkaupo daw 2023, 2024, 2025 tinodo. Nung puputok na, siguro nung i-interview siya ni Katunying, binigyan ng idea na kailangan may gawin ka, Mr. President. Kasi pag hindi, sasabog ito. Dahil nga nagkaroon ng baha noon na ang sinisi doon sa baha, sabi niya, ay yung basura at saka yung climate change. Pero marami nang nakakaalam na talagang ang problema noon wala talagang 5,500 flood control. Yun ang sabi ni Manong. So sabi ko sa kanya, ano itong ibig mo sabihin? Sabi niya, inuulit-ulit kong sabihin, nagpapakahiro si Marcos nung sinabi niya, mahiya naman kayo. Ang totoo niyan, sabi niya, yung mahiya naman kayo, para sa kanya dapat yon. Dahil bukong-buko na nagnakaw sila sa mga flood control at wala talagang flood control na ginawa. Mindoro, Bulacan, Ilocos Norte, kita mo naman pare, ikaw naman pumunta ka doon, nakita mo naman na mayroon tayong mga ebidensya sa Ilocos Norte na mayroon talagang doble-doble ang pondo. Walang flood control pero pinondohan. Alam mo yan pare, pero hindi pinakikinggan, hindi binibigyan ng pagkakataon na ilabas. Dahil nga pinagtatakpan. At bakit pinagtatakpan? Dahil ang mastermind ay si Marcos. Yan sabi ni Manong Sabit kanina. So lumalabas pa ngayon na hero si Marcos, sabi niya. Kasi sinasabi ngayon ni Marcos, ako nga unang naglabas Sabi ni Manong, ikaw ang unang naglabas dahil nga mabubuko ka na. Kaya nung matapos kami mag-usap, sabi ko sa kanya, sir, marami ka pang ginagawa. Ano muna ako, bibiyahe pa ako uli papuntang Manila. Sabi niya, pare, paano mo nga, pasabi mo nga sa taong bayan na alam na natin yan, na niloloko lang tayo ni Marcos. Ang totoo niyan, siya talaga ang mastermind, siya ang pasimuno, at alam niya lahat yung nakawan. Yung sinasabi niyang mahiya naman kayo at siya ang nag-expose ng corruption, drama na lang niya yan para lumabas siyang hero. Pero ang totoo, siya talaga ang kontrabida dito. Sayang ang bayot. Tama nga naman. Halos totoo yung sinasabi rito. Dahil malapit nang pumutok, booking, dahil nagturo-turo na rin itong si Pinsan, nagturo-turo na rin si Saldico, gumawa ng eksena. Ngayon, isinisi na naman, gumawa na naman kwento kay Tatay Digong. Ano ba nagawa nyo kumpara kay Tatay Digong? Ipagpapatuloy nyo na lang, wala pa rin kayong nagawa. Kailan nyo ba iaayos ang bansang Pilipinas? Wala nang pag-asa. Unang-una, tinulungan ka na nga ng mga Duterte, tinaydor mo pa Pangalawa, yung Vice President mo na sana, alam mo yun, yung parang paprotektahan mo. Wala, tinaydor mo pa. Gusto mo pang ipa-convict. Akala siguro ng mga akala nila, masisira nila ang pangalan Duterte. Isipin nyo ilang dekada, mabango ang pangalan, tapos sisirain nyo. Wala kayong mga matitinding ebidensya. Nasira nyo ba? Kayo ang lumugmok. Ito, ipasok natin. Ang pag-uusap. Alamin nga natin dito, baka yung BIR box, magtablahan na sila rito. Yung BIR box tinabla na ni Pinky itong camera. Ibalik niyo yan. Hindi namin pwedeng anuhin niya. Ito. Bibigay ko yung video.
ng Senate Impeachment Court na buksan ang BIR box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Senator Ping Lacson at giit niya, dapat ibalik ito sa House Prosecution Panel. Pero ayon mismo kay Senate President Win Gatchalian, magkakaalaman lahat sa araw ng paglilitis bukas. Which is mamaya. Magkakaalaman. So ito ano yung pagkakaintindi nyo? O baka palabas lang ito. Anyway, pero kung gano'n ang mangyari, analyze nyo. Hindi ho pinapayagan na buksan ang BIR box. Bakit? Ano ang basihan? Bukod tangi sa senator, judges lang magbubukas. Kasi ayaw rin ni Pinky. Ayaw niya. Pero magkakaalaman mamaya. Tingnan natin kung mabubuksan yung BIR box. At tingnan natin lahat ng mga complain ay matatalakay ba. Kasi parang ilan lang, parang 92 days lang ho ata tatapusin itong impeachment na to. Oo. 92 days kung hindi ako nagkakamali, yun ang target nila. Pero, meron nagsasabi gusto na 7 to 8 months. Grabe kayo. Laking pera na naman nun. Hindi na kayo naawa sa Pilipino. Nakawin nyo na naman. At live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, kumusta ba ang seguridad dyan? Nikki, nakatakda na ngang magtaas sa full alert status ang NCRPO dahil napipinto na nga yung pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara Duterte bukas. At dahil dyan, naghihigpit na rin ng seguridad dito sa perimeter ng Senate compound. At ang isa pang issue na inaabangang masagot bukas ay yung may kaugnayan sa tila Pandora's box na BIR box ni VP Sara at ng kanyang asawa na si Attorney Manscarpio. Magkakaalaman na kung mabubuksan na nga ba ang mahiwagang BIR box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Manscarpio. Isa kasi yan sa inaasahang tatalakayin sa unang araw ng impeachment trial ni VP Sara bukas. Pero ayon kay Senator Ping Lacson, ibabalik nila sa House Prosecution Team ang naturang box dahil anya labag sa batas kung pananatilihin itong nasa kustodiya ng Senado. Yan daw ang napag-usapan sa kanilang caucus noong Biyernes. Yan na. Dagdag pa ni Lacson, Yan ang sinasabi ko. 'Di ba? Magtuturuan na sila dito. Pero which is okay. Kung hindi ibuksan ng BIR box, ano mangyayari? Wala silang ebidensya. Oo, kasi yung niyayabang nito mga taga-kamara na to, ito daw BIR box ang maghahatol kay BP Sara kung nandarambong daw siya at kumamal-kamal ng mga bilyones. What? Ang galing ng mga paandar nyo, no? Ngayon, sabi dito ngayon, magkakaproblema sila kung sa pamamahalaga nila yung BIR box. Ibalik nyo sa kamera. Kayo magbukas para kayo makasuhan ng mga... Kasi pag binuksan ito ng taga-kamara at hindi sa trial at ayaw din ng mga senator judges, wala akong magagawa itong mga kamara. Bakit? Hindi naman ho sila ang dapat magbukas niyan, kundi senator judges. O sa Senado, sa trial mismo, kailangan buksan. Umayaw na ito eh. Hindi lang natin alam mamaya kung ano talaga ang, o baka mamaya isang kwento lang nila. Oy, baka mamaya papalakas muna tayo kasi bahong-baho na tayo sa taong bayan. Unti-unti na tayong dumikit. Simulan na natin. Di ba? Isipin nyo mga kasama, oo. Baho na ho. Ang baho na ho ng pangalan ng mga 13, yung mga bulok na 13. Bahong-baho na talaga. Ngayon, medyo pwede nating i-segue. Palakas muna tayo sa taong bayan. Kunyari, ganito gagawin natin. Isipin ng taong bayan, wow, bumaligtad na. Pwedeng mangyari. hindi trabaho ng Senate Impeachment Court na buksan ito. Una nang pinagtalunan ng prosecution at defense kung dapat bang buksan ang naturang box. Kaya sa huli, ipinaubaya nila ito sa impeachment court kaya hindi ito formal na namarkahan sa pre-trial conference. Pero ayon kay Senator Lacson, tama si Senator Chis Escudero na walang otoridad ang Senate Impeachment Court na i-safekeep o pangalagaan ang isang ebidensya nang hindi dumaan sa prosecution o sa defense. Eto na. Dalawa na ho, ang nagsasabi. Tablado na ho ang kamera dito.
Manginig na ho ngayon ang manginginig. Matakot na ang matakot. Impeachment ni Bibi Sara, tapos ang kwento. Ayaw nilang pakialaman ng BIR box. Ibig sabihin, panalo na kagad si Bibi Sara dito. 'Di ba? Anong ihahain nila mga ebidensya kung BIR box lang naman pala ang gusto nilang ipakita at nilalaman ito? Oh, 2 senador na ho. Pumuntos na ho si Bibi Sara dito sa issue na ito. Oh. Ayaw ni Lacson, ayaw ni Mamang Quezon. Anong gagawin nyo? Ibalik nyo, dun nyo. Ha? Gawin yung Gawin yung souvenir nyo. Mga taga-kamara, iyak. Tablado. Tinabla ng mga senador. Hindi, sa akin, pag-a-analyze lang. Ganito lang yan. Kung ito pababayaan ng mga senador, kasi laro ito ng politika. Sabi ko nga sa inyo, politika lang lahat ng ito. Kung ito pinabayaan nila at papabayaan nila na ma-impeach dahil lang sa pamumulitika, gagawin at gagawin at gagawin at gagawin pa rin ng mga senador, ng mga congressman, kahit sa mga senador, ay yung mga bagay-bagay na yan. Magtutulungan ng kamara, sisirain ng isang senador. Ngayon, sinira nga nila si Bibi Sara. Yun ang pagkaka-analyze natin. Kaya ngayon, tablado na kayo, iyak kayo, buti nga sa inyo. Dagdag pa ng senador, alinsunod sa National Internal Revenue Code, kung bubuksan ang box ay kailangan ng written authority mula sa presidente, alinsunod sa rekomendasyon ng BIR at Department of Finance. Nako. Alin daw? Kailangan na naman si Pangulo ang nasa issue. Ngayon, pag pinirmahan ng Pangulo yan, talagang booking ka na talagang ikaw ang mastermind, daw di umano, sa pagpapa-impeach kay BP Sara. Kasi kay Tatay Digong, hindi niya ginawa yan eh. Nung nababalita pa lang na merong ugong-ugong na i-impeach si Lenny. Ayaw, wag niyong pakialaman yan. Ang taong yan, hinalal ng taong bayan, patapusin niyo ng termino, yun ang sinabi niya. Pero pag nakitaan ka ng taong bayan, yung sinasabi dito, kailangan mo ng pirma at pumirma ka, bistado ka. Ikaw ang gusto magpa-impeach kay BP Sara, sabi ni Aling Marie. 'Di ba? Alam na natin, tablado. Hindi natin alam kung anong laro nila ngayon. So dito tayo ngayon, nako, Boying. Napipinto ho na ma-impeach. Ang sabi rito, impeachment complaint laban kay Ombudsman. Niluluto raw sa Kamara. Taga-Kamara na naman. Sino kaya nakalaban nito sa Kamara? Or baka utos ni Martin. Bakit? Ito na sinasabi ko sa iyo ngayon. Dito na sila magtatagisan ng mga galing-galing nila. Bigyan natin ng isang pagpapaliwanag. Sino ang nagkakaso kay Martin? Ombudsman. Ano ba yung mga taga-Kamara? 'Di ba? Tao ni Balulong. Ngayon, pag kinumpasan ni Balulong, itong mga taga-Kamara, boom! Kaso nga abutin. Pwede ho ma-impeach. Pag may nagsulong ho ng mga taga-Kamara at paldo yung nagbigay, sigurado, impeach ang mama. Ganito siste. Ngayon may bali-balita na ho na si Boying nilulutuan na raw ho ng impeachment complaint. Ilan ho ang boboto dyan? Taga-Kamara. Sino ang boboto dyan? Taga-Kamara. Alangan namang mga senador. Hindi ho. Kamara. Kung sino ang majority, ipapile ang kaso. Parang ganito rin kay BP Sara. Ganito ang mangyayari. Pagka-file ng impeachment complaint, doon na. Iisa-isahin na ho ng pirma. Parang ginawa kay BP Sara. Nagpakalat ng pirma, impeachment. Ayun na, impeach si BP Sara. Ngayon, may niluluto. Magpapakalat na naman sila ng pirma at papaganahin na naman ang maleta daw. Di umano, sabi ni Aling Dolores, for sure, impeachable officer itong si Boying Ying. Bukod sa pangalawang Pangulo... Ay, nako, nagkamali tayo. Ito. Impeachment, Naku, Boying. Buugong din ang usapin ng isa umanong impeachment complaint laban kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Kasunod yan ng paghain ng plunder case laban kay Senador Dante Marcoleta at pagpursigi umano
sa mga kaso laban sa tinaguriang contractors. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. Sa kabila ng ulat na mayroon umanong ikinakasang impeachment complaint laban kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Kamara, wala raw naririnig ang ilang mambabatas tungkol dito. Isa na riyan si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Naka-break tayo ngayon, so wala naman tayong na-sentence so far na ganyan. So, di natin alam kung meron na. Ganito rin ang naging tugon ni Manila 3rd District Representative Joel Chua nang tanungin natin tungkol sa issue. At wala rin anya siyang nakikitang basihan sa ngayon para hainan ang impeachment complaint si Remulla. Ito rin ang naging pahayag ni Iloilo 1st District Representative at Deputy Speaker Janet Garin na nanindigang ginagawa lamang ng ombudsman ang kanyang trabaho. Dagdag ni Garin, wala rin siyang alam tungkol sa impeachment complaint laban kay Remulla. Ang tanging narinig niya lamang ay may naghahanap ng endorser para sana sa reklamo laban kay COMELEC Chairman George Garcia. Pero wala rin anyang kumagat dito. Maging si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, wala ring impormasyon tungkol sa umuugong umanong impeachment complaint laban kay Remulla. Nang tanongin naman si Tino kung sa tingin niya ay posible ang isang impeachment complaint laban kay Remulla. Well, mahirap mag-speculate. Anything's possible sa politika natin. So, we just have to wait and see. Kasalukuyang aktibo ang tanggapan ni Remulla sa paghahain ng mga kaso at pag-iimbestiga laban sa ilang opisyal ng gobyerno, lalo na mga personalidad na naiuugnay sa flood control scandal. Simula nang maupo si Remulla bilang ombudsman noong October 2025, nakasuhan nito ang iilang tinaguriang big fish sa anomalya sa flood. Walang big fish. Asan ang big fish? Anyway, kung wala ho talagang, parang wala pa sila makukuha impormasyon, saan nila nakuha itong impeachment? Ato i-analyze lang natin. Kung sakasakaling may mag-file, kasi nasa recess pa sila, sa bakasyon pa sila, itong mga taga-kamara. Pag halimbawa ho, may nag-file dyan, papaganahin na ni Balulong yan. Kasi pinapakasuhan na ho siya eh. Diba? May kaso na ho. Hihintay na lang. Pag ito pinamadali ni Balulong, aray mo. Butasan sila dito. Pero kung umabot ka sa ating video, ako ho ay maglalambing. Huwag niyong kalimutan, i-subscribe itong si Mang Banat. Tulungan ho natin to. Ayan yung kanyang channel, si Mang Banat. At siyempre, yung shoutout segment natin. Naku, grabe ho. No? Impeachment, may bumaligtad. At tinabla ho ang kamara. Rodante Marcoleta due to questions about his 75 ano yun? peso. Tinabla. Naku. Mamaya ho malalaman natin kung ano yung kahinatnan ng impeachment ni BP Sara. Mula kay kay Ma'am Jane Yu. Shout out po sa iyo ha. Oo. SP43384 shout out po sa iyo. Elena Agramon shout out po sa iyo. Oo, may nag-comment sa atin. Oo, si Ma'am yung bumira kay Anta Clara doon sa Canada. Subscriber pala natin. Shoutout sa iyo, Mama. Nomita Sago, shoutout po sa iyo. Mercy Alias, shoutout po. Teresita Kanashiro, shoutout po sa inyo. From Japan siguro ito. Cesar Santos, shoutout po sa iyo. Linda Shasha, shoutout po. Sammy Costudio, shoutout po sa iyo. Erwin Costorio, shoutout po sa iyo. Sabinyana Orosa, shoutout po sa iyo. Alberto Bagbrel, shoutout po sa iyo. Glaze Rio Peligro, shoutout po sa inyo. Marlene versus Ilarango, shoutout po sa iyo. Idol Bando, shoutout po. Heart Lee, shoutout po sa iyo. Cecilia Liden, shoutout po sa iyo. Gary and Kubuan, shoutout po sa inyo. Kael, shoutout po sa iyo. Benedicta ang shoutout po. Nes Ledesma, shoutout po sa iyo. Chris Mori, shoutout po sa iyo. Rodrigo sa San Diego, shoutout po. Maymad David, shoutout po sa inyo. Eli Boy, shoutout po. Josie Linel, shoutout po sa inyo. Joseph Picon Cantro, shoutout po sa iyo. Ernesto Canada, shoutout po sa inyo. Juan
Juancho Cortez, shoutout po. Tansela, shoutout po. Eli, R4X, shoutout po sa inyo. Evelyn Lopez, shoutout po. Benedicta ang shoutout po sa iyo. Oh, sino pa? Darlene Narvino, shoutout po sa inyo. Maria de Guzman, shoutout po. Adelim, shoutout po sa inyo. Arthur Suerte, shoutout po. Sinaida Christensen, shoutout po sa inyo. Jeff Aguilar, Kuya Nick. Oo, shoutout po sa iyo, Kuya Nick TV. Oo. Lorna Bilolo, shoutout po sa iyo. Ana Hasani. Juanita Patok, shoutout po sa inyo. Perlita Ato, shoutout po sa inyo. Flor Talon, shoutout po. Gaya, shoutout po sa inyo. Venusclo, shoutout po sa inyo. Selen Gad, shoutout po sa inyo. Josephine Bomediano, shoutout po sa inyo. Jeffy Nat, shoutout po sa inyo. Dominic Tolipa, shoutout po sa inyo. TG Barulbal, JSTB, shoutout po sa inyo. Renato Benaventura, Gabay Kopay, shoutout po sa inyo. Juanita Patok, Leonondon Labro, shoutout po. Emmy Barrientos, Victorino Junior Abella, shoutout po sa inyo. Randy Pasyente, Fernando Bautista, Salin Chan, shoutout po sa inyo. Eli Boy, shoutout po sa iyo. Ma'am Marie, shoutout po sa inyo. Mary Ann De Leon, shoutout po sa inyo. Emmy Rodriguez, shoutout po. Oo, sino pa? Virgie 570, shoutout po sa iyo. Juven Pandurovic, shoutout po sa iyo. Jimmy Marina, shoutout po sa inyo. Ani Jacinto, Anita Alvarez, shoutout po. Presi Lumibaw, shoutout po sa inyo. Oo, ang dami pa. Oh. Yan, kung umabot ka sa ating shoutout segment, ako ho ay maglalambing naman. Like and share nyo yung video natin. Paki-share, oo, maganda ho, share nyo para maraming makapanood na ating kababayan, lalong-lalo na doon sa kamag-anak mo abroad. Hanggang sa muli, bye-bye!